Ayan po at mukhang mayroon na pong susunod kay Enrile. Ayan. At ito pong si Tambaluslos na kawatang ito ay nag-away-away na raw po pala sila, magpipinsan. Binakbakan na raw po ito ng yung babaeng pinsan niya plus itong si bangag na pinsan niya. Nagkabakbakan na raw po sila at dahil dyan ay hindi na raw po kinaya ng Tambaluslos na ito at yan nga po ay isinugod po sa hospital. Kung ano pong nangyari, hindi na po natin alam. Basta ang alam lang po natin ay nag-away-away na raw po sila at nagkakalaglagan na. So, sana nga po ay kasunod na ni Enrile ito. At maliban pa po dyan, ay mukhang nagbanta na rin daw po itong si Tikbalang na Tambaluslos na ito na ibubulgar na rin daw po niya na ang talagang mastermind itong pinsan niyang bangag. Nako po. So, talagang ito. Talagang totohanan na ito at hindi na hindi na biro ito pagkatapos magsalita ng Saldico. At yung pong pag-aaway nila, hindi po natin alam kung anong dahilan. At hindi rin po natin alam sa ngayon kung ano rin po ang kalagayan nito. Ay baka mabalitaan na lang po natin ay ililibing na lang at susunod na ito kay Enrile. So, iwanan na po muna natin yan. At magbibigay lang po na tayo ng komento, kapirasong komento, dito sa mga nagaganap na rally ngayon na kabi-kabila. Anyway, sabi ko nga po doon sa aking vlog ay mag-oobserba ako. At katunayan, inikot naman po natin yung mga kaganapan na yan. At hindi ko na po kailangan i-vlog pa yung aming pag-iikot dyan sa mga kaganapan yan, kabi-kabila po na yan. Ay dahil ang sabi ko nga po mag-obserba lang ako dahil ngayon kayo na ang makakapagsabi na totoo pala yung sinasabi ko na hindi magsasabi ang rally ng Iglesia ni Cristo na mag-resign ka lang BBM dahil dyan sa iyong pagiging kawatan. Wala pong ganon. Kundi ang sinasabi lang po, pasaring, na ang sinasabi lang ng Iglesia ni Cristo ay transparency and accountability. So, ang ibig pong sabihin yan ay ipakita na transparent yung anumang investigasyon ng mga pagnanakaw ng mga politikong ito. So ngayon napatunayan na yung sinasabi ko dati na papuputol ako ng liig kung magsasabi nga ba na mag-resign na. Anyway, wala na po tayong masyadong topic dyan, kundi yun nga ay hindi alam, pero alam ko nagbubulag-bulagan lang or nagbibingi-bingihan lang itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo na hindi niya alam na ang mastermind ng pagiging magnanakaw ay itong si Marcos mismo. So kaya sinasabi nila ganun lang. So kawawa nga po talaga itong ating mga membro ng Iglesia ni Cristo at ginamit para magpakita lang ng kung gaano sila karami dyan. Pero kung totoo, walang silbi yung pahayag or kagustuhan lang ng transparency and accountability ay alam na ng buong mundo na ang mastermind talaga dyan ay si Bangag. So, kung yun lang po ang sasabihin natin, transparency and accountability, hindi na nga po pwedeng daanin sa pakiusapan yan or pahiyain itong mga magnanakaw na ito dahil sabi ko nga po, mas makapal pa sa balat ng buaya ang mga pagmumukha ng mga yan.
So ngayon, once again, napatunayan ko na naman sa inyo na totoo yung sinasabi ko na hindi magsasabi ng resign Marcos ang Iglesia ni Cristo. Kung ganon, ay wala na po ako masasabi dyan. Basta ang sa akin lang napatunayan ko sa inyong mga manonood yung aking binitawang salita na yun na ngayon. Hindi magsasabi ng resign Marcos. Kahit na alam nila na ang mastermind dyan ay si Marcos. Ngayon po, ay dito naman po sa mga nagrarally sa iba't ibang mga panig o iba't ibang mga grupo, ay well, ituloy nyo lang po yan at malay natin baka sakali na patnubayan kayo dyan ng ating Panginoon at biglang dumami ang tao dyan sa panawagan ninyong resign Marcos. Yun naman po talaga ang dapat. Dahil kung ikaw ay ikaw na mismo ang pumapatay sa mga kababayan mo, dapat ka lang umalis dyan sa pwesto mo dahil hindi pala paglilingkod sa bayan ang ginagawa mo, kundi ang target mo lang talaga ay pagnakawan ang bayan. At yun nga, sinasabi nitong DILG, ninyong si John Vic Remulla na babaero din, ay inciting to sedition daw yung magsasabing resign Marcos. Kung di ba naman tarantado itong itong DILG na ito. Anyway, hindi na po ako marami pang maging bibigay ng opinion dyan sa tungkol dyan sa rally ng Iglesia ng Cristo, pero ang sa akin lang po, pwede naman kayong mag-announce dyan through media na lang yung inyong transparency and accountability na hinihingi ninyo. At hindi na kailangan na gamitin nyo pa yung inyong mga membro na para saluhin yung init at ulan na nandyan sa pagrarally na yan. Anyway, at church naman po nila ang sumama. O, edi okay naman po yan. Kaya lang po nanghihinayang ako at maanong ipinanawagan na natin na bumaba ka na lang sa pwesto, Marcos, kasi ikaw talaga yung itinuturong mastermind. O, di ba? Ganun lang yun. Pero sige, kalimutan na natin yan. Basta ang sa akin, nasabi ko na po, advance pa yan. Kung inyo pong nasusubaybayan yung aking mga videos dyan, na sinasabi ko nga po na magpapakita lang po ng pwersa o magpapakita lang po ng bilang ng mga membro ang Iglesia ni Cristo. Wala naman pong duda na kapag ka nagbaba ng circular ang pamahalaan ng mataas na nakakataas dyan or pamunuan ng Iglesia ni Cristo, susunod at susunod ang mga Iglesia ni Cristo, mga member. Alam na alam ko po yan dahil sabi ko nga po ay galing din po ako dyan. 15 years nga po akong naging membro. So alam ko po yan. At alam ko po na talagang walang duda na ang pananampalataya ng mga kaanid dyan ay talagang solid. Pero ang sa akin lamang po dito, kung yun lang naman pala ang ipinanawagan ninyo, ay sakwa na lang po sana sa media na lang. Total meron kayong TV station. So pwede nyo namang i-announce na lang doon. At hindi nyo na sana ginamit pa ang mga membro. So anyway, kalimutan na po natin yan. Kaya naman po ito ngayon at sabi ko nga po ay wala po akong impormasyon kung patay na itong si Tambaluslos na ito, dahil nga daw po hindi kinaya yung pag-aaway nila nitong magkakamag-anak na ito. Ayon po, biglang isinugod sa ospital, mukhang inatake yata. So hanggang doon lang po yung aking nakuhang informasyon. At dito naman po sa
pagre-resign itong si Executive Secretary Bersamin, nag-resign na po kasi itong Executive Secretary na ito na mukhang tuko. Tingnan nyo, yung ang tanda-tanda na yan pero kawatan pa rin ang putang ina. O, ganun na lang ba? Pagkatapos na lang magnakaw itong ito ay mga mukhang tuko ng mga hayop na ito. Sabi ko nga po, hindi mga tao ito. Tingnan nyo lang itsura nitong si Bersamin na ito na mukhang tuko. Talagang kukuan ito. Walang matino na gagawin ito. Pagka ganyan mga pagmumukha. Kaya magre-resign lang, ganun lang. Dahil pinalabas lang, kunwari na por delikadisa, ikaw nga ito nag-order kay Saldico na mag-insert ng 100 billion dito naman sa isang puta na DBM Secretary na itong si Mina Pangandaman. Isa na rin pong nag-resign. At yan po ay napakalaki rin pong kinulimbat niyan. Ganun lang, resign lang. Dahil out of delikadisa lang daw kuno. Out of delikadisa, kapalit ng bilyon-bilyong kinulimbat ninyo ni Bersamin. Kayong dalawa ni Mina Pangandaman. At so ibig sabihin, kung ganun, ay walang duda na totoo yung sinasabi ni Saldico. Pero hindi ko po ina-absolute itong si Saldico. Dapat lang na ibulgar niya yung mga kasabwat niya. Kasi siya rin po, ang isa rin po yan sa talagang nangulimbat ng bilyon din piso yan sa Kabanang Bayan. Magkakasama po yan sila. Sina Romualdez na yan. Ngayon ay tipong nagkakaaway-away sila dahil sa pira. Kaya yun, baka susunod na itong si Tambaloslos na ito kay Enrile. Kailan ba ang libing ni Enrile? At dumalo kayo para makipaglamay kung saan man yan. Pero kailangan pa bang paglamayan yung mga ganyan? Pag naglamay kayo dyan, mahawaan lang kayong pagkademonyo niyan. So tingnan nyo, resign lang ba? Ang katumbas ng bilyon-bilyon na kinulimbat itong Amina Pangandaman at saka itong si Bersamin na mukhang tuko. Ganun lang. Talaga rin naman. Ang laki. Sana itong bangag na ito. Ang sa akin lang sana hindi naman sana ginaya mo na lang yung tatay mo. Tingnan mo yung tatay mo. Nangulimbat ng bilyon-bilyong piso. Pero sinulo niya. Sinulo niya. Ikaw, nangulimbat ka na nga, tinulungan mo pang mangulimbat itong pinsan mong Tambaloslos na ito. At yung mga kaibigan nitong Tambaloslos na ito na mga congressman at mga senador. Yung tatay mo dati nang ulimbat, siya lang. Dahil noon, nung time na yon, tinanggal niya, wala ang kongreso, wala ang senado. So, sulong-sulo niya ang pangungulimbat pag nanakaw sa bayan. Sana ganun na lang ang ginawa mo. Kung nagnakaw ka sa bayan, ikaw na lang sana, sige, magpakasasa ka. Pero paano? Itong sinimot ng mga kaalyado mo, itong pera ng bayan, imadinin mo si Saldico. 11 air asset, eroplano at mga helikopter. Ang pinagbibili nito ng bilyones ang halaga. Tapos ngayon, ang sinasabi nitong si Tambaloslos ay wala daw nakapangalan. Tama, walang nakapangalan kay Tambaloslos na air asset ito. Paano? Ipinangalan niya sa iba. Kaya wala nakapangalan sa kanya. Wise din. Pero alam ng mga tao na nangulim at may mga air asset din po ito. See? Ganun po eh. Sana BBM
mas makuan pa sana hindi pa sana nakakalungkot kung ikaw na lang ang nagnakaw. Total, presidente ka naman, di ba? Pero, nakisabwat ka pa. Siyempre, lahat yung mga kasabwat mo, may mga parte lahat yan. Dito kay DBM na Amina Pangandaman, di may kaparte ka dyan. Dito kay Bersamin, may kaparte pa rin sila. O, di ba? Sa mga kongresista, may kaparte sila. Mas malaki pang yata. Ganon din sa senador. Tingnan mo, yung Crespo na yan, na akala mo parang kuto. Pero napakalaki ng utak sa pangulimbat din ito. Kaya kung ipakita mo lang lahat yan, lahat ng mga nabanggit na yan, ay ipakulong mo lahat yan. Sige, kahit pa paano makabawi ka. Pagkatapos may ipakulong mo lahat yan, ikaw na rin ang mag-volunteer na pumasok na rin sa kulungan. Ganon dapat. Para sa ganon ay, ayun na. Kasi gano'n po yan. Huwag po kayong pakakasiguro. Huwag itong mga nag-resign na ito. Huwag kayong pakakasiguro na hindi kayo mababawian. Dahil sinabi ko na po yan paulit-ulit. Pag nagkaroon ako ng pagkakataon, ultimong kutsara babawiin ko sa inyo. At gusto kong makita na lalamon kayo sa dahon ng saging. Deserve ninyong bumalik kung saan kayo nang galing. Tingnan itong Bersamin na ito na mukhang toko na ito. Madinin mo. Yung si Bunuan, sekretary ng DPWH, lumayas na. Ay alam na alam ng marami na bilyones din po ang kilulimbat ng Bunuan na yan. Ganun lang, lumayas lang. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Inaksayan nyo lang sa iilang tao lang yung pera ng kabanang bayan. Samantalang ito, patuloy ang paghihirap nitong ating mga kababayan. Patuloy ang nararanasan nilang kagutuman. Pero kayo, nagpapasa sa limpak-limpak na kwarta. Ewan ko kung ano ang nararamdaman nyo kung nakikita ninyo yung mga lumalangoy sa baha na mga kababayan natin dyan sa Cebu at saka sa Bicol. Maniwala kayo. Sabi ko na po, pag nagkaroon ako ng pagkakataon, kayo ang ilulublob ko dyan sa baha na yan. Kayo. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, ano pa ba ang maaasahan nitong ating mga kababayan? Wala na po. Wala na pong pera ang gobyerno natin. Bilyon po araw-araw ang ginagastos ng ating pamahalaan. Tapos, yung income naman natin ay short. Ibig sabihin, sa araw-araw na gumagastos tayo ng bilyon-bilyon, yan po ang detalye po niyan, ay panoorin niyo po yung sinasabi ni Senador Marcolita para lubos ninyong maintindihan. Kung baga, gumagastos tayo ng 1,000 halimbawa na lang, tapos ang income natin ay 500 lang. Yun po yung pinaka
pinakasimpleng intindihin. So, anong mangyayari? Bangkarote na po ang ating bayan. Dahil sa talamak na pagnanakaw nitong mga magnanakaw na ihinalal natin. Kaya, sana sumunod ka na lang kay Enrile para mapalitan na yung pwedeng pumalit dyan kung sino man. Pero maniwala po kayo, ito na naman yung inyong tatandaan na sasabihin ko. Kahit sino ang presidenteng papalit dyan at hindi rin lang niya inisip kailanman na pagpapatayin lahat itong mga kawatang ito, wala pa rin pong mababago. Yun at yun pa rin. Ang ibig kong pong sabihin, kung ito pong mga magnanakaw na ito ay hahayaan na buhay pa itong mga ito, wala pong pag-asinso ang ating mga kababayan, bagkus parami ng parami ang nagugutuman at walang masaing. Kaya po ang sinasabi ko, dapat ang susunod na presidente ay yung kriminal na talaga. Dahil sabi ko nga po, kahit na hindi na ako maging presidente, mabigyan lang ako ng posisyon na may hawak akong mga taong may mga armas, 1 hanggang 2 buwan lang ang itatagal ko. Lilimasin ko lahat itong mga magnanakaw na ito. At sinabi ko na rin po sa inyo, ipapakita ko po sa inyo kung paano kong gilitan at kung paano ko sunugin ang mga magnanakaw na ito, maging ang mga kaluluwa at mga anino nitong mga ito, susunugin ko. Tandaan nyo yan. Dahil yun lang po ang tanging solusyon para kahit papaano ay maumunlad man lang kahit papaano or maiangat man lang natin kahit papaano ang kabuhayan nitong ating mga kababayan. Yun lamang po ang layunin ko. Wala na pong iba. Sa lahat po ng mga makakapanood dito, sana po ay i-share nyo na po ito. Na ito ang plano ko. At ito lang ang tanging solution, wala na pong iba. Patayin lahat ang mga politikong mga magnanakaw na ito. Bawiin lahat kung ano yung mga kinulimbat niya. Tingnan nyo yung Johnny Pimentel na naging congressman, na former congressman, na former na quadrocom na yun dyan. Quadcom na yan. Garaheng-garahe. 2 bilyon ang garahe pa lang. Yung mga kotse niyan na mga high-end, nandiyan nakagarahe. Yung isa rin po ng kandyan, Surigao din po yata yun, o Misamis. Yung si Arinula, Uminal. Di po ba yan yung lagi sinasabi ni Senador Marcolita, congressman pa yan noon, na pinagnakawan niya ang kanyang mga kababayan at nangupit din po yan ng 150 million. Talagang wala na po eh. Akala ninyo, sana mga buhay pa kayo pag nandyan na ako. Dahil gusto kong ipakita sa mga lahat ng kababayan natin, kung ngayon ay tinatamasa ninyo ang kasaganaan sa buhay dahil sa mga pirang mga pinagnanakaw ninyo, titiyakin ko sa inyo, pag nasa posisyon ako, kahit anong posisyon dyan, makikita ninyo
kung papaano ko kayo talupan ng buhay. Anyway, puro ganito lang po tayo magsasalita ngayon. Ipinapagpauna ko na lang po yung nararamdaman ko ngayong galit. Kaya pinapaunahan ko na lang po kayo. Kaya habang hindi pa ako dumarating sa buhay ninyo, ngayon palang magpakamatay na lang kayong lahat. Kisa pag dinatnan ko kayo doon, mas masakit ang gagawin ko sa inyo. Kaya itong si Tambaros-Los, mabuti at nasa sinugod na sa hospital, baka bukas yan ay maideklara na rin patay na yan. Anyway, hanggang dito na lamang po mga kaibigan, at sa lahat po ng mga nandyan at nakikipaglaban sa rally, saludo po ako sa inyo. Pero naaawa po ako rito sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na sa aking pakiwari ay ginamit lang ito para ma-display ang bilang ng Iglesia ni Cristo. For that, wala na po akong sasabihin dahil muli ay napatunayan nyo sa akin yung sinasabi ko. So maraming salamat po, at sa lahat po ng aking mga subscriber ay ingat po kayo lagi. Sana ay mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng sakit, lahat ng mabibigat na problema sa buhay ay lumayo sa inyo. Bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Maraming salamat, at mahal na mahal ko po kayong lahat.